Hello mga kol, welcome back sa ating YouTube channel Surplus TV. Sa bago lang sa ating channel, huwag niyong kalimutan i-like, share, and subscribe. Then click na rin yung ating notification bell para lagi updated sa ating mga susunod na video uploads kaya ito. Ngayon mga kol, pakita natin yung ating off-road concept na DE17V 4x4 Tiptronic or AGS RO6A engine, 49 horsepower, 3 cylinder all aluminum engine. So titingnan natin kung ano yung package at magkano yung presyo sa ating unit ngayon. So yun, so yung unit natin is yung kulay is color pearl white. Yung gamit natin na pintura is Ansal urethane paint. So napakaganda tingnan ng kulay natin mga kol. Pearl white yung kulay natin. So makita natin dito yung original na DE17V, wala po siyang chrome dito. So nilagyan natin visa request ng ating customer. So meron siyang logo ng Suzuki. Ayan, so dito sa kanyang bumper, so nilagyan natin ng fog lamp housing at saka fog lamp. Kasi mostly sa DE17V na dumating, wala po talagang fog lamp. So itong housing na to is kinopya natin based sa design ng mga DE17W. So meron din tayong nilagay dito na steel bumper. So yan po yung request na design ng ating owner. So fully tinted po yung ating unit mga kol. Din makita natin dito yung ating unit is auto fold yung side mirror at sa retractable. So ito po yung mga power mirror na design. So hindi po siya ordinary. So makita din natin dito, meron din tayong customized na fender. Ayan, so customized po yan sa mga DE17V na design. Din dito meron tayong 13 inches na mud terrain na gulong. So yung sukat nito is 165 by 80 R13. So lifted po ito based standard natin na lift up na hindi maepektuhan yung camber ng ating unit. So makita din natin dito, kompleto siya sa rain visor. Lahat ng unit natin nilalagyan talaga natin ng rain visor. Then makita din natin dito, meron tayong top load carrier sa itaas. Ayan, so ito yung mga handle sa DE17V. So hindi katulad ng mga DE64. Ganito po yung design. Ayan. So yun. Ito yung design ng DE17V. Meron siyang groove dito. Makita natin. So diretso yung design niya. So dito makita natin yung hulihan natin is naka coil spring po siya. Yan, so yan po yung coil spring din, nilagyan natin ng lift up kit na mina-machine shop talaga natin para maganda yung quality ng ating lift up kit. So dito rin kinulayan natin yung brake drum na kulay red. Ayan, so dito meron din tayong fender. So dito sa likuran mga kol, ayan, so visa request ng ating customer, nilagyan natin to ng ladder. So ito yung ladder na design na gusto nating owner. Meron siyang brake light dito, yes, at the same time third light niya. Ito yung back glass ng ating DE17V. Hindi po siya buo, hindi katulad ng mga DE64W or DE17W na low roof na hanggang dito sa gilid yung ating glass ng ating unit. So yan, so makita natin yung groove niya dito. Yung design sa gitna is diretso dito sa kanyang back door. Ayan, so ito yung nilagay natin dito, Suzuki emblem. Ayan, so meron siyang susian dito sa likuran. Then yan, ito yung stepboard na gusto ng ating customer na design. Then makita din natin dito meron tayong brake lights or T-lights. Yan po yung brake lights. Same lang po sila ng DE64V. So ito yung signal light, reverse light at saka brake light at saka yung ating park light. So ayan, so check naman natin yung interior natin. Ayan, so dito naman sa likuran, ayan, ito medyo mataas siya. Yung purpose nitong stepboard dito is pwede tayo makaupo or mabilis tayong makaakyat dito. Yan, dito yung ceiling is felt lang po yung nilagay natin, yung kulay black. Then upuan natin para kita natin kung gaano kalaki yung space. So yan po yung space ng ating DE17V mga kol pag tayo iupo dito. So kasya po yung dalawang tao dito, left and right. Ayan, at the same time pwede natin itong gawing storage box. Kung meron kayong mga gamit or mga tools, pwede natin ilagay dyan. So yung battery is nandito po. Tanggalin lang natin itong mating dito para makita. So dito brand new yung mating na nilagay natin. So yan, check natin dito sa harap or yung second row natin. So yan, ito yung second row natin
na upuan. So straight lang po siya. Ayan. So kasya po dito 3 tao kung marami kayo. Pero kung malaki or gusto nyo na medyo malapad yung space or maka-seatbelt lahat, dalawa lang po, kasi dalawa lang po yung seatbelt na nandito. Ayan, so yan po, pero kasya to 4 ha kung marami kayo. Ayan, so 1, 2, 3, 4, depende rin sa laki. Pero mostly nito sa Japan is dalawa lang po ito, kasi dalawa lang po yung seatbelt. Pero kasya po, mga medium size is kasya 3. So ang kagandahan sa ganitong upuan mga kol is ma-fold po ito flat. Kung marami kayong cargo, halimbawa magkarga kayo ng mga motor, mga bikes, pwede po sa ating unit. So i-move natin forward konti yung ating upuan dito sa harap, then hilain natin to. Yan, then hilain natin to. So ayan, so tanggalin natin yung matting dito para makita natin. Yan. So, yan po yung magagawa sa ating upuan. So, pwede natin tong gawing mini camper van mga kol. So, marami ako nakikita sa Japan ng mga owner dito or owner nito is ginawa nilang mini camper van kasi napakalaki ng space dito. Ayan oh. So, hanggang doon, flat na flat po siya. So, tanggalin lang natin yung ating storage box o yung upuan natin sa likuran. Pwede na natin lagyan ng kumot para makahiga tayo ng komportable. So, balik natin. Yan. So, yan. So, balik natin yung matting natin. Yan. So, check naman natin dito sa kabilang side. Nandito po yung ating freebies na tools. So, yan. Dito yung ating tie wrench. Ayan. Riser din yung jack natin nandito. So, yan po yung freebies natin, din yung spare tire nandun sa likuran gamit yung ating tie wrench. Ayan, so pakita natin. Ito yung ating tie wrench. So tingnan natin dito. Ayan. So ito yung iikotin natin para maibaba natin yung ating tire, yung ating spare tire dito sa ilalim. Ayan. So balik natin to. So check natin dito sa harap. So ang kagandahan dito sa ating unit mga kol is meron siyang mga cup holder dito. 1, 2, then pakita natin mamaya yung sa kabila. Then meron siyang lagayan dito. So ito yung power window, harap lang po yung power window natin. So ito yung sa auto fold, then retract sa ating mga mirror. So makita din natin dito yung ating 4x4 switch. Ayan, ito yung ating 4x4 switch. Headlight adjuster. Yan, so yan po yung yung iba dyan is condemn na po. So tingnan natin sa kabilang side. Ito yung upuan natin. So wala po siyang headrest, straight lang po siya pero mataas po siya. Komportable po yan. Ayan, so makita natin, pwede natin yan. Ito yung seatbelt natin, pwede natin yan move forward then atras. So ito yung pinakasagad niya. Ito. Yan, kung saan kayo po komportable. Then ito sa mga Tiptronic is handbrake na po yan yung gamit. Then dito meron siyang lagayan dito. Then makita natin yung ating cup holder, 1 sa door pads, 1, 2, then meron tayong lagayan dito. Then ito yung ating console box. Tapos yung dashboard natin is back to original yung ating kulay. So makita din natin dito na meron tayong 7 inches touchscreen stereo with reverse camera. Pwede natin lagayan ng memory, auxiliary, then USB. So meron siyang reverse camera din. Ito yung ating hazard switch. Meron tayong cirrus lighter dito na port, aircon switch, ayan, easy switch din yung blower natin. Then ito yung ating shifter lever. So yung shifter lever natin is pwede tayong manual, pwede automatic. So pakita natin, ayan, turn on na, start natin. So yan po yung paandar. So napakaganda ng andar ng makina kasi naka VVTi po ito or variable valve timing. So makita natin, ito yung ating shifter lever kung gusto natin i-drive. Yan, so yan po yung automatic mode or drive mode. So kung gusto natin naka manual mode, lipat natin dito. Yan lang, lipat natin dyan. Tapos ganun lang, kung gusto nyo mag-engage, ganun lang. Then kung gusto nyo mag-reduce, yan. Pero kung mag full stop kayo, automatic po yan magre-reduce mga kol. Ayan. So explain natin yan sa ibang mga vlog natin.
So dito, ayan, so makita natin, ang kagandahan sa mga itong unit is meron siyang mga eco mode. So pakita natin, turn on natin, meron siyang eco mode. Kung hindi masyado diin yung accelerator pedal nyo, is mas matipid po siya. Ayan. So yung ibang feature, basta power window yung harap, is meron siyang lagayan dito. Meron siyang mga storage dito. Ito yung sun visor natin, left and right. Then meron tayong dashcam. Ito yung request ng ating customer na lagyan ng dashcam. Then yung ating room light. So makita din natin dito yung ating legroom. Ayan. So ito yung legroom natin. Accelerator pedal, din yung ating brake pedal. So check naman natin yung ating makina. So start natin. Ayan, titingnan natin yung makina natin dito. Ayan. So makita natin dito yung ating chassis number nandyan. Then yung ating gas tank opener. Ayan, nag-open. Ayan. Tapos ito yung ating mga lock sa ating ayan. So ito yung dito na side mga call, sa passenger side. Dito natin makita yung ating air filter housing, ECU or computer box, main fuse box, yung ating throttle body. Yung throttle body natin is fully electronic po mga call. Hindi po siya cable type, hindi katulad ng mga DE64 B at saka W. Mas litis po ito kasi fully electronic po yung throttle body natin. Then ito yung ating alternator, din yung aircon compressor. So marinig nyo, napaka pino ng andar ng ating makina kasi naka VVT or naka variable valve timing. So open natin dito, pakita natin. Yan. So yung andar na po yan, hindi po yan nakaload ng aircon. Ayan. So yan, makita natin. Ito yung nakita natin. Ito yung inopen natin na napakalinis ng loob ng ating makina. So yung mga ganitong model is nag-umpisa po siya ng 2015 hanggang 2021. So meron nang lumabas minsan 2021 pero bihirang-bihira lang po. Mostly lumabas is 2015 na model. So yan dito, makita natin yung ating common rail ng ating injector, 1, 2, 3. Yung ating VVTi solenoid, ayan, nandyan. Yung ating, dito tayo mag-refill ng oil. Then, ito yung ating PCV valve. Makita din natin dito yung ating camshaft sensor, yung ating temperature sensor, then yung ating oxygen sensor. Nandyan po yung dalawa. So, check natin yung hood area natin. Yan. So, yan po yung hood opener. Ayan. So, angat natin. Tingnan natin dito. So, ito yung hood natin. Yan. So, yung makita dito mga call, ito yung kanyang stick. Then, yung makita natin ito, yung ating brake fluid reservoir, yung ating windshield washer reservoir, din yung ating coolant reservoir. So, makita nyo, dito pa lang sa coolant reservoir mga call, is litis na po talaga kasi pressurized yung klase niya. Katulad ng mga litis na mga sasakyan na dumating dito sa atin. So, yung gamit talaga natin dito is coolant. Binelect natin kung ano yung dapat para sa kanya. So yung cooling system natin, binalik natin sa coolant para mas tatagal po yung ating sasakyan kasi yung ordinary tubig, yan po yung number 1 na sisira sa ating cooling system. Diyan na po mag-umpisa na hindi na maganda yung function ng mga parts ng ating makina. So yung ganitong setup mga call is off-road concept, is umabot po ito ng 413,000. So basic nito is 315 or 310 depende sa kuha namin 4x4 Tiptronic fuel economy na D17V. So ito yung ganito yung unit na nilibot natin sa Pilipinas. So ginamit natin Philippine loop. So ulitin ko po, yung presyo is 413. So yan lang muna siguro yung ating vlog. Sana meron kayong konting natutunan sa ating unit ngayon. Sa bago lang sa ating channel, don't forget to like, share, and subscribe. Then click na rin yung ating notification bell para updated kayo sa ating mga next video uploads. Kaya ito. Ingat po mga call and bye bye. God bless po sa ating lahat.